Bibitawan ng buwan. Hello guys, welcome dito sa aking channel, Shop TV, the best. Nagawa tayo ng mini toolbox para sa ating mga gamit at materials para hindi magkalat-kalat kahit saan. So ito yung sukat natin, 21 inches, 14 and a half by 8 inches. So yung 21 dyan, yung pahaba, tapos yung height, yung weight niya 14 and a half, at saka yung patayo 8 inches. Right, sinusukat na po at patuloy tayo sa ating paggawa ng mini toolbox. Alright, ayan, kasalukuyan po yan. Start na tayo. So ayan, nilalapat na po natin ang ating ruler para maging matuwid ang ating pagguguhit sa ating steel plate para sa paggawa ng mini toolbox natin. Ayan, ito yung kauna-una nating project para gamitin ang MIG welding machine natin mamaya. So ayan, medyo mahaba to, mabagal ang sa pagguhit. Yan, lagyan ng X ang tatanggalin. Alright. Oh, mali po ito. Ito ang tama. Check na check. Yan po ang tamang pamamaraan ng pagcutting ng mga angle bar o flat bar ng safety at hindi lapitinan disgrasya. Gumamit tayo ng lalagyan ng grinder, o diba, ayos yan. Gusto ko ipupulot ko po ang mga angle bar na yan para paglagyan at pagpatungan ng gagawin nating tray mamaya sa ating toolbox. Let's adjust lang, tapos putol-putol lang hanggang sa makuha natin ang tamang sukat. Tapos lilinisin natin ang bawat sulok at kilid. So ayan, ito na po, ginakating na po natin ang toolbox natin. Kailangan lang natin yung tanggalin ng bawat sulok para pag niyupi na yung steel plate ay madali lang gawin. Kaya need natin katingan yan ng grinder yung bawat linya para maporma yung toolbox natin at madali lang itong yupiin. So kailangan natin siyang katingin sa bawat sulok at kanto ng ating steel plate para pag once na mag-bend na tayo, madali lang yun. Madali lang pag-bend, hindi na tayo mahihirapan. Diba? Ayan, pala po, huwag niyo po kalimutang magsuot ng gear or apparatus para sa ating safety first po tayo bago po tayo gumawa ng anumang project na binamahal natin gawin sa ating bahay. Ayan, unang talpan, tanggal na po ang unang kanto natin sa sulok. Ayan, ilisin niya bawat sulok para hindi tayo masugatan. Okay, so ito na po ang ating bending ng toolbox. So dito natin gagamitin natin buong puwersa at lakas sa pag-bend ng steel plate na to. Ayun, di ba? Medyo matigas siya at mahirap bend. So need natin ng pangpokpok. Yan, pupukpukin natin yan para mag-bend na tumayo ng maayos. O di ba? Asan na yan? Yun, pokpok. Pukpukin na, huwag masyadong malakas para hindi mayupi. Yung saktong pukpok lang ating gagamitin. Yan, sa kabila naman. Yes. So yan, alright. Konting bend, tapos pukpok. Yan, yun. Yan, tama yan.
pag nakita nyo po nakatayo na, okay na yan. Tapos kabila naman, bend mo lang ng bend. Okay, huwag nyo pong kalimutan magsuot ng gloves para hindi kayo tamaan ng splinter or matutulis na galing sa cutting blade natin kanina. O yan, pukpok lang yun, pukpok hanggang sa maglukmok at matamaan ng lamok. Alright, yan, sige. Ito, alas na lang, kaya mo yan. Here. Okay, diba? Malamot lang yan. Okay, ayos na ating toolbox. So dito na naman tayo sa ating welding time. Yan, dito natin na masusubukan ang MIG welding machine, kung gano'n nga ba kahirap mag-welding, or sa mga baguhan dyan na kagaya ko. Itong machine na to ay isang napakandang gamitin at portable ito, kahit saan mo ito pwedeng dalhin. So yan, ispat-ispat lang muna ang ating ginagawa dyan para magkapit ang magkabila ang dulo, para hindi sila magkiwalay. Dapat dikit na dikit, sweet na sweet. So yan, dapat sakto lang yung haba ng wire para hindi gaanong masunog, at timplahan lang ang amperahe at ang voltahe ng iyong makina ng welding machine para hindi mabutas yung steel plate natin. Kung anong kinakapal ng ating steel plate, dapat ganoon din kataas ang amperahe or voltahe ng ating welding machine. So trial and error lang po yan, spat lang po para malaman nyo kung malakas ba or mahina ang voltahe ng inyong welding machine. Yan, malalaman nyo yan kapag nabutas yung steel plate natin. So sa ating ginagamit na steel plate ngayon, medyo manipis lang yan. So kaya ginawa ko dyan, sakto lang yung amperahe. Siguro nasa mga 120 or 130. Yan, ganun lang. Tapos yan, spat mo lang yan. Diba? Madali lang siyang gamitin. Very, very, very easy to use. Wow. So yan, ayan na nga. Gawgain mo lang siya. Tapos, diba? Diba? Parang totoo, parang professional welding ang dating natin dyan. Alright, diba? So sige, pagkatapos yung welding, tapos kailangan nyo yan pukpukin para matanggal ang flux ng welding rod na yan, at kiskisin ng wire, brush wire. So ayan, so kailangan nyo talaga magsuot ng mask para hindi kayo mabulag pagtapos nyo mag-welding ng buong araw. Ayan, o diba, medyo kumikinang-kinang, sparkly ang ilaw ng ating welding. So ayan, sa mga gustong gumawa ng DIY dyan, pwede nyo yung subukan. Pwede kayong bumili ng murang MIG welding machine. Makikita po yan sa kahit saang social platform. Mas mainam po kung kayo yung mag-order sa TikTok. Mas legit ang TikTok, kasi konti lang ang mga scammer. Yan, shout out sa inyo mga scammer. Sana kunin na kayo ni Lord. So yan, continue tayo. O diba, lapit na matapos ang ating project na ang mini toolbox. Alright, diba? Okay. So puputulin natin ang ating video ngayon para mag-continue tayo sa next, kasi medyo mahaba ang ating video, kasi hindi kakayanin kung isang buong video ang ating gagawin. Kaya gagawin natin ang part 2 sa next video natin. Kaya kung kayo'y nandito pa at nanonood sa aking vlog, huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, at i-like at i-share ang video na ito para sa mga taong mahilig mag-DIY dyan. Alright. So hanggang dito na lang po. Ang
iyong nalingkod, nagbarug. Kaya always remember, kung walang knowledge, walang power. Kaya kung wala kang power, wala kang knowledge. Sige, bye. Paalam. Alright. Thanks for watching.